Ni, opening prayer ka. And we give you all of sa araw na itong Father na kasilahan mo, Father, Lord, na may nasa ulan namin na Father, Lord, tutuligan niyo po, Jesus, nagpapalis, Lord, simula-ula hanggang halampahan, Father, Lord, buksan mo ay mga isipan, Father, ay mga mata, ay mga tenga, ay mga puso, Father, para makita ka namin, Father, ay ayahan mo, na hindi na namin ito marinig kung may sabukan namin, Father, ikaw may taas, Father, that is the anti-organ, hindi siya instrumento, Father, that para sa iyo salita. Amen. Start na po tayo habang hindi pa sila naglo-live. Ang third topic natin for SO2 is laying on of hands. Sino na nakaranas dito na malay hands siya? Doon sa mga naka-online, nalay hands ka na, di ba? Pero meron palang dapat nating maunawaan kung anong benefit nito at kasama ito sa foundational teaching ng ating faith. Makikita natin yung key verse dito sa Hebrews chapter 6 verse 1 to 2. Nasa King James ako. Sabi dito, "Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the teaching of repentance from the dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment." So yung mga nabanggit dito sa Hebrews chapter 6 verse 1 and 2, ito pala yung principles of the doctrines, yung foundational principles of the doctrines of Christ. Kasama dito yung repentance of dead works, yung faith, nakuha natin lahat yan sa SOW 1, yung doctrine of baptisms ng Holy Spirit at in water, tapos yung laying on of hands at yung resurrection of the dead and of eternal judgment. Ito yung principles na bilang believers of the Lord Jesus Christ, ganun natin siya nauunawaan upang makuha natin yung benefit ng ating pananampalataya. Maunawaan natin, maranasan natin, at patuloy na through us, magamit din tayo para din sa iba. Ano ba ang kahulugan ng laying on of hands? Sa iyong pagkakaunawa, ano ang kahulugan nito? Sige, ako na nga sasagot. Yung laying on of hands is an act by which a person places his hands upon the body of another person for a definite spiritual purpose and must be accompanied by prayer. So yung paglalay hands pala, ito ay isang pamamaraan kung saan ang ating mga kamay o ang kamay ay papatong sa bahagi ng katawan ng isang tao, pero meron siyang spiritual purpose. Hindi lang na ipatong yung kamay, kundi dapat nauunawaan natin bakit ginagawa ito, dahil may spiritual purpose nga siya. At kadalasan, dapat na may kasamang panalangin yung paglalay hands natin. So naniniwala ako na lahat kayo naka-experience nito na malay hands ka. Tama ba? Mali. Yes po. Sige. Ano, sabi spiritual purpose. Ano bang purposes of the laying on of hands? Kapag nilalay hands tayo, ano bang purpose nito? Tingnan nga natin sa Genesis chapter 48, verses 12 to 20. Ito yung pagkakataon na ang isang sa patriarchs ay kinakailangan niyang i-lay hands yung kanyang mga anak. At nasa Tagalog pala ako. Tingnan natin sa English. Si Joseph, dinala niya, and Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth. And Joseph took them both, Ephraim,
in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him. Verse 14. And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hand sweetly, for Manasseh was the firstborn. And he blessed Joseph, and said, The God before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, the God who hath fed me all my life long unto this day, the angel who hath redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, it displeased him, and he held up his father's hand to remove from Ephraim's head unto Manasseh's head. And Joseph said unto his father, Not so, my father, for this is the firstborn. Put thy right hand upon his head. And his father refused and said, I know it, my son, I know it. He also shall become a people, and he also shall be a great, howbeit his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations. And he blessed them that day, saying, In thee will I bless thee, saying, God make thee as Ephraim and as Manasseh, and he set Ephraim before Manasseh. Ito yung panahon na si Jacob, also known as Israel, malapit na siyang mamatay. At si Joseph, bilang kanyang anak, nasa Egypt sila nitong mga panahon na to Nung si Joseph, nung alam niyang malapit na mamatay si Jacob, which is Israel, dinala niya yung kanyang dalawang anak, si Ephraim saka si Manasseh. Si Manasseh yung firstborn. At ang purpose ni Joseph noon, na i-bless niya, ni Jacob, ni Israel, ang mga anak niya bago pa siya mamatay. So dito makikita natin na ang isa sa purpose ng laying on of hand is transmitting blessings. Pagpapasa ng pagpapala o ng biyaya na galing sa Diyos. Ang blessing na ito, it can come through provision, protection, power, and productivity. Base dun sa ni-release ni Israel kay Manasseh at kay Jacob. Mapapansin natin dito, meron niyang kakaibang nangyari. Dahil si Manasseh ang firstborn, dapat siya yung patungan ng right hand ni Israel. Pero ang nangyari, si Ephraim, pinos niya yung kanyang mga kamay para kay Ephraim mapunta yung right hand niya at yung left hand niya kay Manasseh. Kaya medyo tumutol nun si Jacob. Pero kinocomfort naman siya ni Israel na yun yung marapat. Alam niya kung anong yung ginagawa niya. Na parehas din naman siyang pagpapalain si Ephraim sa si Manasseh. Kaya lang, I believe it was the leading of the Holy Spirit, ng Spirit ng Lord, kay Israel na ang patungan ng kanyang right hand ay si Ephraim. Dito, katulad ng binanggit ko kanina, transmitting. Yung sa ngayon nating alam na terminology, impartation. Transmitting of blessings. At ang blessings na katulad ng binanggit ko kanina can come through monetary provision or other kinds of provision, protection, yung power, release ng power at productivity. Yun yung unang purpose ng paglalay hands. At ina-note natin din that there are other blessings na pwedeng i-transmit according sa leading ng banal na spiritu. Example, kapayapaan ng pag-iisip, ng strength, guidance. Sa tatandaan ko, minsan, meron akong naministeran na kinakailangan siya na pagod na siya. pagod na siya at wala na siyang lakas. Hindi lang ng katawan, kundi wala na din siyang lakas ng loob. Nalid ako ng Holy Spirit to lay hands on that person at nag-release
ng strength. Ang prayer ko nun, Lord, according to the grace that you want that this person to receive, I impart now strength. Your strength flow through me. So, we can impart or transmit yung mga bagay nito according pa rin sa leading ng Holy Spirit. Hindi base sa kung ano yung decision natin, kundi dun sa ayon sa kung ano yung gusto ng Holy Spirit na reason bakit kinakailangan nating i-lay hands ang mga taong i-allow ng Lord na maministeran natin. Paano ba ito i-apply? Application ito. Una, parents can transmit blessing to their children through laying on of hands. Uy, yung mga nanay dyan, yung mga tatay dyan, ang mga magulang pala pwedeng mag-impart, mag-transmit, magpasa ng pagpapala sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng laying on of hands. Paano gagawin to? While still in the womb of their mother. May kilala ako dahil buntis siya, first baby niya, ginagawa niya, nilalay hands niya. At kasama sa paglalay hands niya, nagre-release siya ng blessing dun sa baby na nasa womb niya, nasa sinapupunan niya. Kasama nito, kasi worshiper siya, nag-worship siya habang nakalay hands siya dun sa womb niya. Alam niyo, nung ipinanganak yung bata, naging worshiper. Yung worship minister, yung anak niya. At ngayon, mightily ginagamit na ng Panginoon dahil habang nasa womb pa lang, nilay hands na niya at nagre-release siya ng blessing at nag-worship siya habang nakalay hands siya. Ang isa pa, ang magulang pwede siyang mag-transmit o magpasa ng blessing during dedication ng baby. Diba? Naipanak na yung baby. Diba? Alam natin hindi tayo yung pinabaptize ang mga bata. Yun yung pinag-aralan natin last week, ang water baptism ay hindi para sa mga bata. Ito'y para doon sa mga nakakaunawa ng kung ano yung reason bakit siya i-water baptize. At during dedication, sa halip na water baptism para sa mga bata, dedication. Ang dedication, inaalay mo ang bata sa harapan ng Diyos, yung anak mo sa harapan ng Diyos at sinasabing, Lord, sa itong batang to. At kasama pala noon sa dedication ritual o dedication na gagawin para doon sa bata ay yung mga magulang dapat ililay hands yung mga bata at nagre-release ng blessing doon sa kanilang anak. Nagre-release sila ng blessing o nagtatransmit sila ng blessing. Kaya yung parents' transmission of blessing sa pamamagitan ng laying out of hands ay isang mahalaking factor para doon sa bata even during dedication time. During birthday, sino dito yung nakaranas ng birthday at nagre-request, pag-pray niyo po ako. Meron akong mga kilala. Ay, wala akong gift. Prayer na lang po. Mas mahalaga po yung sa gift. During birthday celebration, yung parents din can lay hands, hindi lang can, should lay hands on their children and release blessing, birthday blessing para sa kanila. During wedding, doon sa mga ikinakasal at ikakasal pa, yung mga magulang. Kaya doon sa kasama doon sa programa sa wedding ceremony, ay yung mga magulang ay hinahayaang mag-pray o hinahayaang magsabi ng kanilang habilin doon sa mga mag-asawang kinakasal. At yun yung isang pamamaraan ay sa pamamagitan ng lay hands, pagre-release or pagtatransmit ng blessing. At ang mga magulang sa iba't ibang pamamaraan, pwede silang i-lay hands o nararapat na i-lay hands nila ang kanilang mga anak para maipasa sa kanila o ma-release sa kanila ang blessing na gusto ng Lord na ipa-release sa pamamagitan nila. So yun po. Ang mga anak din, ang pangalawang application na pwedeng gawin, yung mga anak should seek blessings from their parents through the laying on of hands. Ang mga anak kinakailangan din, kung gusto nyo at nalilid kayo pwede kayong humingi ng blessing from your parents. At paano pamamaraan? Before leaving the house, or before school examinations, yung mga TESLA, natatandaan ko noon,
bago ako mag-mission. Pag-aalis ako, maliit pa si Shakira, kaya nasanay siya na na pag-aalis ako, ipagpe-pray niya ako. Kasi bago ako umalis, sabi ko, bless mo si tita. So, baliktad, no? Siya yung Pero kapag kasi pag nag-pray siya, yakap yun Yakap yun. So, nag-release siya ng blessing. Nagre-release din ako ng blessing para sa kanya at para sa pamilya ko. Bago umalis, bago pumunta sa mission. So, children can seek blessings, yung mga bata, yung mga anak. At ang pinaka pwedeng gawin na magulang, i-liaise yung anak para i-bless sa anumang endeavor o anumang tatahakin ng bata. Pagpasok man po sa school, pag-alis man, aalis man siya o bago mag-exam. Yung pastors or church leaders can release also blessings to their members. Isa yun sa mga pwede gawin ng mga leaders ng iglesia, ng church, na mag-lay hands to release blessing. Natatandaan ko, kahit noon pa, na kapag may aalis si Pastor Manny, yung JG senior pastor dati, na kapag merong aalis, may mga seaman din kasi kami noon, at may mga pupunta sa ibang bansa, ang gagawin nila, magpapapray. So, ilalayan sila, tapos yung mga leaders pupunta at magpa-prophesy, magre-release ng blessing para doon sa mga aalis din. So, the pastors or leaders of the church can release blessing through laying on of hands. Church members then should seek blessing from their leaders kapag merong mga ginakailangan. Natatandaan ko nung Sunday, si Shakira, may nag-gift sa kanyang graduation gift ng motor. At sabi niya, gusto niya i-bless yung motor niya. Naghanap siya. Sabi ko, kung gusto mo, sama ka sa church. Tapos, pag-pray natin yung motor. Nung pagkatapos, sabi ko kay Pastor Tim, idamay mo na rin siya. Tsaka kasi may-ari ng motor. So, nirequest ko si Pastor Tim na ipag-pray din si Shakira, which she did. Ginawa niya, nilayhan siya si Shakira at nag-release siya ng blessing para kay Shakira. So, ito yung application na pwedeng gawin sa pag-lay hands. Yung parents, pwede silang mag-transmit o mag-impart ng blessing sa kanila mga anak. At yung mga anak din, pwede silang humingi na ilayan sila ng kanilang mga magulang para may release yung blessing from their parents. Yung church leaders, yung pastors, can release blessing sa kanilang mga members. Yung mga members can ask also blessing from their pastors or church leaders. Ngayon, sino sa inyo yung nakaranas na noon? Pakitaas nga po ang kamay. Yung sa wedding lang pa, ang hindi pa. Sige, hintayin natin yung sa wedding. Sa wedding natin hintayin. Ang isa pa, kung yung una ay yung parents, yung transmitting of blessings. Ang pangalawa na purpose, spiritual purpose ng laying on of hands ay commissioning of persons for an office. Iko-commission yung isang tao para doon sa kanyang dapat nagampanan sa kanyang paglakad sa pananampalataya o pagsaserve kay Lord. Makikita natin yan sa Numbers chapter 27, verse 18. Verse 18 hanggang 23. Sabi dito, And Jehovah, the Lord God said unto Moses, Take thee Joshua, the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thy hands upon him, and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation, and give him a charge in their sight. And thou shalt put of thine honor upon him, that all the congregation of the children of Israel may obey. And he shall stand before Eleazar the priest, who shall inquire for him by the judgment of the Urim before the Lord. At his word shall they go out, and at his word they shall come in, both he and all the children of Israel with him, even all the congregation. And Moses did as Jehovah commanded him,
And he took Joshua and set him before Eleazar the priest and before all the congregation. And he laid his hands upon him and gave him a charge as the Lord spoke by Moses. Ito yung sa Old Testament, kung saan si Moses, kinokomission na niya si Joshua na papalit sa kanya. At kilala ng Israel si Moses as the prophet of God, na deliverer nila from Egypt to the promised land. Pero hindi, alam naman natin nung hindi habang panahon buhay ang tao. At ito yung panahon na malapit ng mamaalam si Moses at kinakailangan may magpatuloy ng kung ano yung gusto ipagawa sa kanya ng Diyos. Nadalhin ang mga Israelita patungo sa katuparan ng pangako doon sa promised land na ibinigay ng Diyos sa kanila. At yun yung hindi madaling gawin kasi yung magte-take over minsan, nagkakaroon sila ng struggle kasi yung tingin ng mga tao doon sa unang namuno sa kanila, hirap na maipasa o hirap na yung loyalty, yung pagsunod, hirap na sundin ng mga tao, lalo na kung ang nasanay sila ay doon sa unang namuno sa kanila. Ang wisdom na binigay ng Lord kay Moses, i-present si Joshua sa harapan ni Eleazar at ng mga Israelita at inilay hands at pagpapakita na kung ano yung binigay na pagtitiwala ng Diyos sa kanya bilang tagapagligtas mula sa Egypt papuntang Promised Land, ay si Moses, si Joshua na ang magpapatuloy. Si Joshua na inaatasang gawin na dalhin sila sa Promised Land. Para itong mga taong ito, malaman nila na si Joshua ang inatasan ng Diyos. So, ito yung sa Old Testament. Tingnan natin, sa Deuteronomy, ganun pa rin. Pero tingnan natin sa Acts chapter 6. Doon tayo sa New Testament. Acts chapter 6, verse 3 hanggang 6. Sabi dito, "Look ye out therefore, brethren, from among you 7 men of good report, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint over this business. But we will continue steadfastly in prayer and in the ministry of the word." And the saying pleased the whole congregation, the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands upon them. Ito yung pagkakataon sa New Testament, sa Acts, nang nagkaroon sila ng problema o ng sitwasyon na may mga nagsasabi na papabayaan yung pagpapakain dun sa mga balo at sa mga orphans. At ito yung pagkakataon na binigyan ng wisdom ng Holy Spirit ang mga apostol na hindi na sila dapat ang gumagawa noon. Dahil they need to concentrate themselves sa prayer and in the Word. Dahil bilang mga leader, ito yung dapat na ginagawa na nila. Bumababad sila sa presence ng Lord through prayer and worship at sa Word para alam nila kung anong direction na ipipigay sa kanila sa pangunguna dun sa mga bagong mananampalataya. At dahil dito ang wisdom, humanap ng 70. Tama nga ba? 7 men. Nadagdagan ng 0 yung 7. 7 men of good report. Hindi lang basta-basta. Papakain lang ng balo. Ang taas ng requirement. Bakit? Men of good report. Full of the Spirit and of wisdom. Hindi siya basta-basta. Kasi these people will not just feed the orphans and the widows. They will minister them. They will represent God through these people. Na maaring sa tingin ng iba ay simple ministry lamang to o gawain o office ang magpakain ng mga orphans, but these people needs to have the wisdom, lalo na kapag nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng sitwasyon,
they need to be filled with the Holy Spirit and wisdom para kung nangangailangan ng pag-upo sa presence ng Lord para humingi ng provision, para matugunan yung pangangailangan ng orphans, alam nila kung anong gagawin. Hindi na kinakailangang sa mga sitwasyon na yun, ay pupunta pa sila sa mga apostol para humingi ng tulong. Kundi they are filled with wisdom, they can handle. Kaya nilang i-handle yung mga pangangailangan na mag-aaray sa pagpapakain dito sa mga orphans na to at sa mga balo na to, sa mga widows na to. So, ang pangalawang spiritual purpose ay to commission people or persons for an office o dun sa kung ano yung pinagkakatiwalang gawain sa kanila. Nakita natin to sa Old Testament at meron din ito sa New Testament. Ang pangatlo, ito yung madalas nating maranasan, ang spiritual purpose ng laying on of hands ay ginagamit sa baptism of the Holy Spirit. Sino na yung nabaptize dito o nag-undergo na ng SOAN, baptism of the Holy Spirit? Sarap nun, no? Yung laging, Lord, infilling ng Holy Spirit. Makikita natin ito sa Acts chapter 8, verse 15 to 17. Ito yung pagkakataon na si Pedro at si John nagpunta sa Samaria. Basahin natin simula sa verse 14. Now when the apostles that were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John, who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For as yet it was fallen upon none of them, only they had been baptized into the name of the Lord Jesus in water yon. They laid their hands on them and they received the Holy Spirit. Hanggang 17 lang siya. So, ito yung pagkakataon na mga mananampalataya sa Samaria, lapas na siya ng Israel, nasa Samaria na. Narinig ng mga apostol na may mga mananampalataya na noon, ni-receive ang Word of God, ni-receive ang Lord as their personal Lord and Savior, na ang ilan sa kanila ay na-water baptized, pero hindi pa sila nababaptize ng Holy Spirit. So they needed to send Peter and John para gawin na maipag-pray sila. Para matanggap nila ang banal na spiritu, ang pagpupuspos ng banal na spiritu, kinakailangan silang i-lay hands, at ang lahat ng ni-lay hands during that time na baptize ng Holy Spirit. Tingnan natin sa chapter 9, verse 17 to 18, sa Acts pa rin. Chapter 9, verse 17 to 18. Ito naman yung kay Saul na naging Paul, na nung pagkakataon na ito, di ba bulag siya? Dati siyang persecutor na kinatagpo ng Diyos, ng Panginoong Jesus sa daan ng Damascus para mula sa pagiging persecutor ay maging mighty apostle ng Lord na gagamitin para sa mission. Sa verse 17 hanggang 18 sabi dito, And Ananias departed and entered into the house, and laying his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, who appeared unto thee in the way which thou camest, hath sent me, that thou mayest receive thy sight, and be filled with the Holy Spirit. And straightway there fell from his eyes as it were scales, and he received his sight, and he arose and was baptized. So, maging si Pablo, bago siya naging Pablo, si Saul siya, na lihan siya, at nung malihan siya, first encounter niya sa Holy Spirit, ay nabaptize siya ng banal na spiritu. Kasama nito, yung kanyang pagkabulag ay nahil. Sa verse 19, sa chapter 19, Acts uli, verse 5 to 6, sabi dito, And when they heard this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Spirit came on them, and they spake with tongues and prophesied. Ito naman yung pagkakataon na pumunta si Paul sa Corinth.
At sa Corinth, may mga believers na naroroon, pero narinig na nila ang baptism in water, naranasan na din nila, pero they were not yet baptized in the Holy Spirit. Sa panahon na yon, ginawa ni Paul, binaptize sila. At ang Holy Spirit ay dumating sa kanila at pinuspos sila at nagawa nila kahit new believers sila, kahit first time pa lang nilang nabaptized ng Holy Spirit, nag-speak in tongues na sila at nag-prophesy na sila. So, the Lord manifested na ang gifts ng Holy Spirit sa kanila nung sila ay mabaptize ng Holy Spirit. So, yun yung pangatlo. Una, transmitting, ang parents can transmit blessing to their children. Ang pangalawa, commissioning ng person sa office nila. At pangatlo, baptism ng Holy Spirit. Ang ika-apat na spiritual purpose ng laying on of hands ay healing the sick. Healing the sick. Makikita natin yan sa Mark chapter 16, verse 16 to 18. Ito yung madalas nating sabihin na ano yun. Great Commission, di ba? Mark 16, verse 16 to 18. Sabi dito, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita. Simulan natin sa verse 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to the whole creation. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. And these signs shall accompany them that believe. In my name shall they cast out demons. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall in no wise hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ito yung isa sa mga spiritual purpose ng laying on of hands. Paglalay hands sa mga may sakit. At sinabi ba na ilay hands mo at magsisigaw ka, mag-ilay hands mo at gawin mo ito para gumaling ang may sakit? Yun ba yung sinabi dyan sa verse na yan? Hindi eh. Malinaw na sinabi, you shall lay hands on the sick and the sick will be healed. Will get healed. Na ang pinaka dapat lang gawin ng mananampalataya ay ilay hands, manalangin, at gagaling. Ganun lang kasimple. Kasi kasama sa katulad ng definition ng paglalay hands, it transmit ang blessing. Ang healing ba ay blessing? Tanong ko po, sagot kayo. Ang healing ba ay blessing? Siyempre, oo, no? Para doon sa may sakit, blessing yung healing. So, when we lay hands on the sick, we are transmitting blessing doon sa sickness, sa may sakit, para matanggap nila ang kagalingan. Ang last na spiritual purpose ng laying on of hands ay impartation of gifts. Pwede ba lang mag-impart o mag-transfer, magpasa ng gifts? Makikita natin yan sa 1 Timothy chapter 4, verse 14. Si Paul bilang spiritual father ni Timothy, nagsabi siya ng ganito, Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Nung time na si Timothy, bago ipagkatiwala sa kanya yung pangungunahan ng church, ito yung pagkakataon na presbyter siya. Ang mga matatanda ng iglesia, yung mga qualified na presbyter, ay nilay hands siya at through laying hands sa kanya, na yung gifts ng mga naglay hands sa kanya, in-impart kay Timothy. So, ang isa sa spiritual purpose ay to impart the gifts ng Holy Spirit. Tingnan din natin sa 2 Timothy chapter 6, kay Timothy ulit. 2 Timothy chapter 1, verse 6 pala. Sabi dito, For which cause I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee through the laying on of my hands. Si Paul ang nagsasabi nito kay Timothy na
sabi niya dito, alalahanin daw ni Timothy na i-stir up yung gift ng Diyos na nasa sa kanya, na naibigay sa kanya nung nilay hands siya mismo ni Pablo. Si Paul ang naglay hands kay Timothy at nag-impart siya ng gifts na galing sa Diyos. Na we can impart gifts pala dun sa nilalay hands natin according sa Holy Spirit, leading ng Holy Spirit. We can impart the gifts of the Holy Spirit dun sa mga tao na gusto niya ilay hands. Natatandaan ko ilang pagkakataon yun. Yung isa nitong merong gathering. At may lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, can I have the honor po na ipag-pray niyo ako? Yung bang na medyo nangilag ako kasi bago yung terminologies na yun sa akin. Ang madalas lang sa akin ay yung pa-pray naman po, yun. Pero itong babaeng ito lumapit para I want to honor you po. Can I have the honor for you to pray for me po? Gumanon siya. Sabi ko, syempre, nandun na. Sabi ko, at hinihintay ko din naman si Shea habang para pa uwi. Sabi ko, sige, pray tayo. Tapos nung pinag-pray ko siya, so, I release activation of the gifts doon sa babaeng yun. Even the gift of having spiritual dreams. Having spiritual dreams. So, I asked the Lord to stir up or to impart to her through me as I lay my hands on her na ma-activate yung dream life niya, makatanggap siya ng mga dreams. Tapos nung sumunod na pagkikita namin, medyo matagal, sabi niya, alam niyo po, after niyo po kung ipag-pray, lagi po ako ngayong nananaginip. Sabi ko, maganda naman ba yung panaginip mo? Maganda naman daw. Tapos sabi niya, nananaginip po ako before, pero no after niyo po akong ipag-pray, mas malinaw po yung dream at mas naiintindihan ko kapag may pinaparating na mensahe si Lord. So, through impartation, through laying on of hands, we can impart the gift of the Holy Spirit. Kaya lang, according pa rin sa leading ng Holy Spirit, kung anong gift ang i-impart doon sa taong yun. Nagkataon lang doon sa babaeng yun, kanyang dream life na ma-activate yung spiritual dreams niya. Na through that dream, makapagsalita sa kanya si Lord. So, meron lang special admonition o pakikiusap. Admonition is pakikiusap, di ba? Sa ang Lord sa atin. The Bible admonishes the believers to practice the laying on of hands. Dapat daw pala, pinapractice natin to bilang mga mananampalataya na magle-lay hands tayo kapag kinakailangan. However, kaya lang, kinakailangan daw na maging maingat, lalo na yung mga nasa ministry leadership. Magiging maingat sa pag-lay hands. Kasi pag ministry leadership, you are appointing people sa kung ano yung gawain o pinagkakatiwalang pinapagawa ng Lord sa kanila. Hindi lahat ng makita natin, lay hands na natin. Kinakailangan na according pa rin sa leading ng Holy Spirit, lalo na kapag leaders ang involved. Kasi bilang leaders, kapag nilay hands mo siya, sa harapan ng maraming tao at sinasabi mo yung giftings at calling niya sa harapan ng maraming tao, o kaya naman ilalagay mo siya sa isang gawain, pananagutan ng leader na iyon kung ano siya, kasi command responsibility pananagutan niya na siya yung nag-minister o nag-lay hands sa kanya. Meron akong hindi magandang karanasan dyan. Nung may lugar akong madalas puntahan at may nakita ko doon na very prophetic, as in very sharp. Kasama ko nun si Mami Rona Very sharp siya. At natuwa ako sa kanya kasi napaka-prayerful, napaka-submissive doon sa pastor. At nakita ko na okay itong babaeng to. At very prophetic talaga. As in prophetic. Kinakailangan niyang ma-activate palalo. Nung nandun si Mami Rona, I'm not sure kung nalid ako o gusto ko lang na i-commission na siya
doon sa kung ano yung pagkakatawag sa kanya ng Lord. Nung niyakag ko si Mami Rona, hindi siya pumayag na samahan ako. Doon pa lang dapat naging aware na ako, di ba? Pero dahil nga sa kagustuhan ko, dahil natutuwa ako sa kanya, very sensitive kasi siya, very sharp, at yung pastor niya mismo nagbabouch na itong babaeng ito ay totoo ngang ganon. So, nung gusto ko siyang i-anoint ng oil, tapos ang sabi ni Mami Rona, go ahead, do it. So po, ginawa ko, kahit hindi ako sinama ni Mami Rona, yung pastor, ang niyakag ko at inanoint namin siya ng oil. At inano namin as prophetic intercessor. Kinomission namin siya, nagawin yung dapat na, at nagbilin ako doon sa pastor na, bilang pastor po, alalayan niyo po siya kasi she's still growing in the gift na meron siya at kinakailangan na under siya sa covering niyo na kung ano man ang sasabihin niya kasi may mga pagkakataon directional yung kanyang nire-release at kapag ginawa ng church may nakikitang resulta, maganda yung nakikitang resulta. At kinakailangan ko bilinan yung pastor na, pastor, kahit na po na anoint po natin siya ng oil, na-commission na po natin siya, kinakailangan pa rin niya ng guidance kasi she is still growing doon sa kanyang pagkakatawag. At bilang pastor po, kinakailangan na kung may sasabihin siya sa inyo, kailangan po confirm. Hindi po lahat ng sasabihin niya gagawin nyo. Dapat po confirm sa inyo bago po kayo mag-take ng action. In other words, na commission, na anoint ng oil sa harapan mismo ng congregation, yun nga lang, hindi ako sinumahan ni Mami Rona, pero pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon ng problema yung babaeng yun. Doon ko naintindihan na kaya pala hindi na-lead si Mami Rona na samahan ako kasi nasa molding process pa yung babaeng yun at yung pastor mismo, namin niya nagkulang siya na yung bilin kong aalalayan, i-cover, i-confirm lahat ng releases, hindi na ginawa. Ang nangyari, lahat ng sinasabi ng babae yun, parang sunod-sunuran na lang siya. Doon sa kung ano yung sasabihin ng babaeng yun. Na yung authority niya bilang pastor, pinagkatiwala niya. O naging masyado siyang lenient, lenient ba ang tawag doon, na hinayaan niya tong babaeng tong mag-activate doon sa kung ano yung dapat na siya. Na although siya ay nasa molding process pa, hindi nakita ni pastor na kinakailangan palang bilang pastor alalayan pa siya kasi hindi pa siya ganun ka-matured doon sa kanyang calling at sa kanyang gifting. Kaya kinakailangan pa rin niya ng alalay. Ang doon, inamin naman si pastor, humingi siya ng patawad kay Lord dahil yung babae yun nag-cause ng problema sa church at even sa community, doon sa lugar na kung saan sila naroon, nagkaroon ng problema. Kasi mayroon siyang problema sa kaperahan, financial. Isa yun sa mga loopholes na kinakailangan na maging maingat pagdating sa pera. So, nagkaroon ng problema sa congregation, nagkaroon ng problema doon sa lugar nila, sa barangay nila, mga karating barangay dahil sa kanya. At may mga pagkakataon dahil ganun siya hinahayaan ni pastor, nakapasok yung the big P. In other words, napasukan ng pride. So, dapat palang maging maingat. Kaya nga dito, do not lay hands suddenly on no man. Itong verse na ito ay binigay ng Lord para dun sa mga leaders na huwag ka maglalay hands agad-agad, kinakailangan proven and tested. Yung ilalay hands mo, lalo na bilang ikaw leader, na pinapaalam mo kasi sa iba, lalo na sa congregation, this man or this woman has been assigned by God to do this. Ito yung specific assignment niya. At kayong mga nakakita ng kinomission siya, nilayhan siya, kinakailangan i-acknowledge nyo kung ano yung pagkakatawag sa kanya ng Lord. So bilang mga leader, dapat pala maging maingat sa paglalihans, lalo na sa pagko-commission pagdating sa isang gawain o sa isang office. At ang isa pa doon, yung madalas kong banggitin, yung as we lay hands kasi we are transmitting blessing. At yung nilalehans din natin, one way or another, they can transmit to us kung ano yung meron sila. Two-way yon, hindi lang yung naglalehans. Kaya nga,
madalas kong ipaalala na kapag magle-lay hands tayo, kinakailangan na, Lord, wala pong, yung galing lang sa'yo, wala pong galing sa akin o hindi galing sa'yo ang maipapasa ko dito sa nililay hands ko. At bilang para maging maingat tayo, kinakailangan din natin tayo maging aware na, Lord, walang anumang bagay na galing sa taong ito ang makaka-apekto sa akin. So, we need to do it cautiously na may pag-iingat. Kinakailangan led by the Holy Spirit ang gagawin nating panalangin, ang gagawin nating paglalay hands. Maliban na lang doon sa praying for the sick at iba pa mga bagay, ito'y paalala lamang doon pagdating doon sa pagko-commission ng mga tao doon sa kanilang office o doon sa mga gawain na gusto ng Lord na lakaran nila. Kapag dating doon, kinakailangan proven and tested, hindi lang base sa giftings, kundi nandun pa rin yung maturity niya, hindi lang spiritual gifts, maging yung fruit of the Holy Spirit, hindi lang gift of the Holy Spirit, kinakailangan din kita sa kanya yung gift, yung fruit of the Holy Spirit, hindi lang yung gift of the Holy Spirit. Gulo ko, no? Hindi lang gift of the Holy Spirit, yung kitang-kita sa kanya, kasi ang giftings come from the Lord. Pero ang fruit of the Holy Spirit, it concerns character. So, if we will lay hands someone doon sa kung ano yung dapat na gawin nila or i-commission natin na isang tao, dapat we need to be cautious not to lay hands suddenly on no man or appointing people dun sa office o dun sa kung ano yung gagampanan nila sa pagsaserve nila kay Lord. So, ano nga po uli lahat yun? Ang paglalay hands ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa isang tao o mga tao para sa spiritual purpose, pero accompanied by prayer. Ang purpose ng laying on of hands ay transmitting of blessing. Paano makakapag-transmit ng blessing ang parents sa kanilang mga anak, ang kanilang mga anak paghingi ng blessing sa kanila, ang pastor or church leaders pagre-release ng blessing sa mga members. Ang church members also can ask blessing doon sa kanilang pastor or church leaders. Ang pangalawa, commissioning of persons for an office. Pangatlo, baptism of the Holy Spirit, ginagamit ang lay hands, paglalay hands. Ang isa pa, ang healing the sick. At ang panghuli ay impartation of giftings. Doon sa 5 yon, ilan na doon yung naranasan mo? Nung nilay hands ka? Transmitting of blessing. At ano yung isa pang hindi? Commissioning. Ang darating ka din dyan na. Sa appointed time. Ano nga yung special admonition? Mag-lay hands tayo. Pero, pagdating sa mga ministry leaders, maging maingat mag-lay hands para sa mga taong ilalagay sa kapamahalaan o dun sa office, yung sa mga leadership position sa pagsaserve kay Lord. Ngayon, may workshop tayo. Wala yung iba. Siguro natunugan nilang mag-workshop tayo or practicum. Dahil kayo ay nandito, ang gagawin nyo, ilalay hands nyo ang bawat isa at magre-release kayo ng blessing. Hingi kayo sa Holy Spirit ng leading at guidance sa kung ano yung blessing na i-release doon ka sa partner mo. At make sure na parehas kayong maka-receive ng paglalay hands at ng blessing. Sige po, gawin natin. Ngayon na. Sylvia, musta? Lipat mo na. Ano ba gagawin? May question and answer pa tayo na. Sige, mute muna natin. Okay lang.
Buti lang, tumawag ka, nakamute. Unahin na muna natin yung question and answer bago yung yung activation or application. Ano daw ang definition of laying on of hands? Dapat pala meron kayong paper and pen at doon yung sasagutan. What is the definition of laying on of hands? Oh, ang bilis mo ka sa ulo. What are the 5 different uses of laying on of hands? Ano daw yung 5 na purpose? Wow! Galing ah. Who may lay hands on people? All believers are encouraged to lay hands. All. Have you ever been laid hands on? If so, anong dahilan bakit ka nagpa-lay hands? Ano nag-effect nun sa iyo? Bakit tayo lang? So, nung lay hands ka, nagkaroon siya ng resulta nung pagkatapos kang i-lay hands. Ang tatandaan ko nung kay Martha Lucia noon, nung sa Alabang, yung hindi ko alam, commission pala ako, kasama yung mga taga-UK. Nung nilay hands ako, bigat, lahat ng kami kasi nila kapatong sa ang lalaki nilang tao. Pero hindi yung bigat ng kamay kundi yung heavy presence of God, tas yung bigat ng assignment na binibigay ng Lord. After nung laying hands na yon, may nag-iba sa akin personal. Confident na ako dati sa mga pinapagawa ng Lord. Kapag pinapagawa lang. Pag hindi ako confident. Confident na ako. Pero, nung after na i-lay hands nila ako, kinumission nila ako doon sa office ko, nag-iba yung degree ng confidence na even sa pagharap sa pakana ng kalaban o dun sa strategy ng enemy, ganon na stir up ng Holy Spirit yung confidence ko na hindi ako dapat matakot o hindi ako dapat mag-alala sa anumang bagay. Kasi I'm just doing what God wants me to do and nilalakaran ko lang kung ano yung journey ng Lord na dapat kong lakaran. So, yun yung epekto nung nilay hands ako during that time. At yung mga iba pang paglilay hands sa akin, maraming naging epekto. Nung nagkasakit ako, nung nilay hands ako, nakaranas ako ng healing. So, may mga iba't ibang effect yung paglilay hands na naranasan ko. At alam ko kayo din, merong mga ganun. Sa inyong pagkatapos ito, sa inyong pag-iisa, remember Tagalogin ko na lang. Remember yung mga pagkakataon na nalay hands ka. Ano yung purpose, bakit ka nalay hands? At anong naging epekto sa'yo? Assignment yun. Anong naging epekto sa'yo nung nalay hands ka? At ang pang-5 question, do you have hesitancy laying your hands on others or on being laid hands upon? Sometimes. Bakit? Why? Yung ikaw ang magpapalay hands, no? Yung ikaw ang maglalay hands, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na nag-hesitate ka? Na ikaw yung maglalay hands? Bakit? Okay na lang. Sige. Sini. Copy-paste.
Copy-paste. O sige, close tayo sa prayer, tapos activation tayo. Lay hands yung kapartner mo o yung kagrupo mo, and then release blessing. Father God, we just thank you, Lord, sa pangatlong lesson na ito sa SOW2. Alam po namin you are equipping us, you are even reminding us of the significance, yung mga mahahalagang bagay na dapat naming ginagawa para ma-expand ang iyong paghahari, Panginoon. Thank you, Lord, dito sa foundational principles ng aming pananampalataya, ang paglalay hands, O Lord God. Hinihingi ko po na mapakinabangan ng bawat isa sa amin. I know, Lord, that we can also lay hands on ourselves, Lord, kapag kami may sakit, kapag nangangailangan kami ng biyaya na nagmumula sa iyo. Kaya naman, Ama, patuloy na sinasamantala po namin ang pagkakataon ng spiritual provision na ito ng pinagkakatiwala mo sa amin. Maraming salamat po sa araw na to. Pagpalain mo po ang bawat isa, maranasan po ng bawat isa ang patuloy na pagsama mo at pangunguna ng iyong banal na spiritu para sa karangalan ng iyong pangalan. Hinihingi po namin sa pangalan ni Jesus na magkaroon ng breakthrough ang pamumuhay namin, Lord, in all areas, in finances, Lord God, in health, O God, yung kapahingahan ng katawan kapag kinakailangan, yung peace, your shalom, be upon each one of us, O God. And Lord, matagpuan po namin that you will not withhold any good thing from those who walk uprightly. Kami iyong mga anak at ikaw ay aming Ama. At maraming salamat sa privilege, Lord, na pwede kami lumapit lagi sa iyo. We thank you. Continue to be glorified at sa susunod po naming pag-meet, Lord, maging excited kami dahil mga dakilang bagay uli ang ipaparanas mo sa amin. Hindi lamang dagdag na karunungan, kundi maranasan naming mai-apply ito nang sa gayon na aming mapakinabangan. We thank you, Father. Be glorified indeed, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sylvia, gandang hapon. See you ulit sa Sabado. God bless you.